Ganito po gumawa ng e-travel mga kabayan dahil meron pa rin hindi natin nagawa ng e-travel dahil busy tayo. So ganito po yan, sundan nyo itong video. Search mo yung e-travel. Kapag nagbukas, ito yung makikita mo. Click here to sign in. Click mo ang create an account. So dito kabayan, ilalagay mo yung email mo na gagamitin mo sa e-travel ay yung talagang gumagana na Gmail, kasi yung hindi gumagana hindi lalabas sa yung OTP na ini-email sa iyo ng e-travel. Pagkatapos yan, continue mo lang, tapos yung buksan mo yung Gmail mo, tapos makita mo yung email ni e-travel, and then pag i-open mo yan, makita mo yung 6 na number, ilagay mo diyan. And then intay ka lang, and then dito maggawa ka ng password, dapat yung hindi mo makalimutan para madali mo may open, di ba? Pabalik ka ng abroad, gawa ka ulit ng e-travel, so ito din gagamitin mo. So dito tayo sa part na mag-fill up na ilagay mo yung picture, i-click mo yung take a picture or i-upload or anong gusto mo. Kung ready na yan, so take a picture, pwede yung mukha mo ngayon. Kita mo 100, ibig sabihin na-upload na yung picture, and then sunod yung pangalan mo, first name, and then yung middle name, tapos ang sunod yung apelido mo. Okay, so ayan. Tapos yung 6, ilagay mo dyan, ano ka, female o lalaki. Tapos yung date of birth, ilagay mo yung date of birth mo, kailan ka pinanganak, anong month or anong year. And then sunod ay yung mobile number mo. Pwede rin yung mobile number mo dito sa abroad or sa Pilipinas, and then Filipino. Tapos sa country of birth, Philippine. Tapos passport number. Ilagay mo dito yung passport number mo. Then sunod Philippine. Tapos yun anong year girilish yung passport mo. Yung month saka date. Tapos yan ano yung trabaho mo dito. Halimbawa domestic worker ka sa bahay. So next, country, Philippines, like Cebu, and city, saan ka sa Cebu, anong city, and then barangay, anong barangay ka sa Cebu, and then yung address, street, number, and then yung address to, anong ilalagay mo, number, and then yan, submit. Pagkatapos, ayan, okay na siya kabayan. Meron ka ng account sa e-travel. Para makagaw ka ng QR code, so i-click mo yung new travel declaration. Kung uwi ka ng Pilipinas, i-click mo yung arrival. And then kung aalis ka ng Pilipinas, click mo yung departure. So dahil gagawin natin yung uwi ng Pilipinas, so ito, i-click mo yung arrival. Continue. I-wait natin. And then dito, purpose of travel, click mo yung OFW. Tapos, aircraft passenger, tapos yung pangalan ng airlines like Saudi Airlines, then yung plate number ng Saudi, yung sa akin makikita mo yan sa ticket kabayan. So next, purpose of travel, OFW, click mo, and then travel type, aircraft passenger, and then yung name of airlines. So hanapin mo yung pangalan ng airlines mo like Philippine Airlines, ayan. And then yung plate number ng Philippine Airlines. Makita dyan sa ticket mo yung plate number ng airlines mo. Pagka-click mo, and then ang sunod yung country. Saan ka galing na country? Origin, saan ka galing na country like Saudi Arabia. And then saan airport ka magmumula? Sa Riyadh International Airport. So, shortcut lang. RUH lang. And then, anong date ka mag-flight? Like 23 or 24, so i-click mo yung 24. And then sunod, saan ka destination? Manila International Airport, anong date? Ayan, ilagay mo, and then next mo. Tapos ilagay mo dyan yung no. Inumun na lang yan lahat. So dito naman, dito tayo mapunta kung meron kang kailangang declaration, kung marami kang pera or may dalagang mamahalin. So i-click mo yung yes, and then kung wala, i-click mo naman yung no kasi wala ka naman dalang mamahalin. So, inom mo lang yan para madali kung wala kang dalang mamahalin. Type. So, dito, kung wala kang kasama na bata, yan. Diretso ka na sa ilan yung bag mo. 2, maglagay ka ng 2. Tapos, anong hand carry mo ilan? 1. Tapos, next mo na yan. So, ito, pirmahan mo na. Pagkatapos mo yan mapirmahan, submit. And then, dito, next din. Tapos, yes. Yan, i-review mo kung okay na ba yan o may mali or may sobra. Kapag may mali or wrong, and then edit mo yan. Kapag okay na,
submit mo na yan kabayan kung okay na walang nakalimutan. So submit na, and then ayun, congratulations, tapos na yung e-travel mo. So yun lang po, sana po inatulong po ito sa inyo mga kabayan.